Probinsya sa Palawan dumadalas ang pagbaha dulot ng mina. Trabaho, apektado. Grupo inatasan ng Kongreso magsumite at pagbawalan ng political dynasty. Sinagot ng Senado. Ang danger level heat index na inilabas na pag-asa. Magandang gabi, Pilipinas. Danger level na naman ang nararamdamang init sa ilang lugar kahit hindi pa idineklara ng pag-asa ang panahon ng tag-init. Ayon sa ilang eksperto, iba ang init na nararamdaman ngayon kumpara sa mga nakaraang panahon. At epekto daw ito ng climate change. Nakatutok si Felmar Mier. Grace, ang danger level heat index nga na inilabas ng pag-asa ay ang temperaturang nararamdaman ng ating katawan. Ang heat index ay lubhang mas mataas kumpara sa kabuuang init sa kapaligiran. Makapaminsala at doble ingat nga ang inaasahan sa mga taong nasa labas at kahit nasa loob ng kanilang mga tahanan. Hindi lamang mga matatanda ang apektado ng tag-init sa mga nakaraang linggo. Mga bata rin ay pinapayuhan na iwasan ang paglabas o magtampisaw sa init ng araw. Ito ang naging pahiwatig ng pag-asa matapos ilabas ang danger level alert sa buong bansa na pumapalo sa 42 to 45 degrees Celsius. Inaasahan na aabot ang peak season ng danger level heat index sa Mayo. Ayon sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology, dahil sa climate change, sadyang mas mainit na ang init ngayon kumpara noon. Matapos nga ang isang linggong paggunita ng Semana Santa, patuloy pa rin ang dangerous level heat index na makapaminsala sa loob at labas ng kanilang tahanan. Grace, nagpapatrol, Felmar Mier. Samantala sa Palawan, tinutukoy ang Brooks Point Mining Corporation bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa lugar. Ayon sa mga residente, ang pagmimina ang siyang dahilan ng pagkakalbo ng kagubatan. Dahil dito, lumalawakas ang panawagan ng komunidad laban sa operasyon ng minahan. Nakatutok, Julian Mariano. Matapos mahigit isang taon mula ang pag-issue ng writ of kalikasan laban sa DENR, MGB at dalawang mining operator dito sa Brooks Point, Palawan, patuloy pa rin ang trahedya dulot ng pagkalbo sa kagubatan. Ilang beses lumubog ang bahagi ng probinsya na may kasamang malalakas na agos ng baha, partikular sa probinsya ng Brooks Point, Palawan. Ilang residente ang nakapansin sa dating kulay putik na baha, ngayon ay kulay pula na pinaniniwala ang dulot ng pagmimina. Nakaraang taon lamang nag-issue ng writ of kalikasan na may layunin pahintuin ang proseso ng mining industry sa naturing lugar. Ngunit ang kaso ay binasura din sa parehong taon. France, trabaho, kabuhayan at kaligtasan sa Brooks Point, Palawan kung saan mayroong nagaganap na pagmimina ay kasama sa 80% ng protected area. At kahit na ang mga hayop sa 20% ng unprotected area naman ay nanganganib pa rin sa banta ng pagmimina. Kahit ngayon, umaasa na lang ang mga residente sa pulso ng Kongreso. Nagpapatrol, Julian Mariano. Dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo para sabihan ang Kongreso na magpasa na ng batas na nagbabawal sa political dynasty. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, hindi pwedeng mangialam ang korte sa kanilang trabaho. Mga makabagong botante, umaalma, nakatutok, Nathaniel Macato. Puna ng mga nagain ng petisyon sa Korte Suprema, marami ang elective officials na ang qualification ay taliwas sa kayang mamuno at umaasa na lang sa pinanggalingang pamilya. Ito ay taliwas sa 1987 Constitution na nagbabawal sa political dynasty. Kung tutusin, mula 18th Congress hanggang ngayon, kaliwat kanan ng pagpasa sa Kongreso at Kamara ang pagbabawal sa political dynasty. Ilan nga doon ang magkahiwalay na pagpasa ni Senator Grace Poe at Robin Padilla sa Kongreso. At Kabataan Party List Raul Manuel naman sa Kamara. Lahat ay nakatengga lang sa komite. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi maaaring pakialaman ng Kamara ang Kongreso sa pagpasa ng batas. Grace, ayon sa ilang eksperto, nakakapagduda ang pagkukusa ng Kongreso na magpasa ng batas patungkol dito. Lalo na, 8 sa 10 kongresista ay bahagi ng political dynasty. Nagpapatrol, Nathaniel Macato. Yan ang mga hatid naming balita sa inyong gabi. Tuloy-tuloy ang panonood ng live, replay sa I1TFC, YouTube at Facebook. Nandito kami naghahatid ng mga saktong balita na papanahon saan man sa mundo. Ako po si Grace Verde Claro. At ako naman ang inyong kapamilya anchor Franz Austria. Tuloy-tuloy ang balita, nakatutok 25 oras.